Naku po, Kim Jong-un, may taning na ang buhay. Sino ang papalit sa kanya? Yan ang title ni Kaalam PH. So kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay ka sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video ito, walang iba kundi si Kaalam PH. So subscribe nyo na rin siya. Bigyan natin to ng magandang komentaryo at opinion. So kung gusto nyo na magbigay ng comment o opinion, ay free po kayong mag-comment dyan sa ibaba. So wag na nating patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin at alamin natin kung ano yung tunay na lagay nitong si Kim Jong-un na presidente ng North Korea. So wag na natin patagalin pa. Let's go. Kim Jong-un may taning na ang buhay. Gaano katotoo ang balita na ang presidente ng bansang North Korea ay nahaharap ngayon sa isang malubhang sakit? Ano na ang mangyayari sa kanyang bansa kung sakali siya ay mawala at sino ang next in line sa kanyang trono? Ito ang ating aalamin. Ang presidente ng North Korea na si Kim Jong-un ay kamakailan lamang napabalitaan na inatake raw sa puso ang leader at talagang malubhana ang kalagayan. Walang kumpirmasyon sa balitang ito. Paano hindi lulubha ang kalagayan? Eh tingnan nyo naman yung kanyang pangangatawan. Diba? Overweight na to eh. Sobra-sobra na yung timbang niya. Sa palagay ko lampas na to ng 100. Eh kapag kaganyan kasi ang timbang mo, eh hindi talaga healthy yung body mo, di ba? So, possible, may stroke ka niyan o kaya naman mag-aatakihin ka niyan sa puso. Pero panoorin natin kung ano talaga yung tunay na lagay at tunay na sakit nitong si Kim Jong-un. Let's go. Ito kung totoo. Dahil ang North Korea ay kilala sa bansang naka-isolate sa buong mundo at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanila sa loob. Subalit, inilabas ng isang South Korean top spy agency na sumusubaybay sa buhay nitong ni Kim Jong-un. So ayan, meron din palang spy itong South Korea doon sa North Korea. Di tibay no? Hindi sila natatakot doon sa North Korea na mag-spy? 'Di ba? Parang itatayang mo yung buhay mo para doon sa South Korea. Ang tapang nung spy na yon. Kasi kung mahuhuli yon, spy na yon, hindi na makakalabas ng buhay yon sa bansa ng North Korea. Di ba? Ang kumpirmasyon na may nakalap silang balita malubhana ang kalagayan ng leader. Si Kim Jong-un ay isang matapang at striktong leader ng North Korea. Siya ang ikatlong pinuno ng bansa sa dinastiyang itanayo ng kanyang lolo na si Kim Il-sung. Kung pag-aaralan natin ang pisikal na anyo nitong si Kim Jong-un, talagang masasabi mo na siya ay may problema sa kanyang timbang. Sa edad kasi na 40 years old at taas na 5'7", siya ay may timbang na 140 kilos, isang abnormal. Grabe yung timbang na yun, 140 kilos. Doble ng timbang ko, ako 70 lang. Diba? Doble. Ay, hindi talaga normal yun. At sabi niya dito, abnormal. na pangangatawan, lalo na sa isang bansa na salat sa pagkain at taggutom. Gayunpaman ang pagiging malusog nitong si Kim Jong-un ay pagpapakita na siya ay sagana sa buhay. Subalit, hindi militar o sandata ang matinding kalaban nitong si Kim dahil ang mga sakit na kaakibat ng pagiging obese ang nagpapalubha sa kanyang kalagayan at maaari pang tumapos sa kanyang panunungkulan bilang leader ng bansa. Matagal nang napapaulat na nagkakasakit at inaatake si Kim Jong-un. Noong nakaraang taon inakala nga ng mga tao na patay na itong si Kim dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagtitipon at events. Subalit, nagulat ang lahat nang magpakita muli ito. Subalit kapansin-pansin ang pagbawas ng timbang na ikinabahala ng mga opisyal at North Koreans. Pero bago ang lahat, ating talakayin ang obesity sa bansang North Korea. Obesity ay ang kondisyon kung saan ang isang tao ay may labis na timbang o taba sa katawan na maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes at iba pang mga karamdaman. Sa kabilang banda, ang North Korea na kadalasang nababalitaan natin na may mataas na uri ng kahirapan at kakulangan sa pagkain ay isa pala sa mga bansang may mataas na obesity sa mundo. In fact, ang North Korea ay pangatlo sa buong mundo na may pinakamaraming obese na naitatala taon-taon. Nakakapagtaka, hindi ba? Ngunit sa likas na sistema ng lipunan at ekonomiya ng North Korea, mayroong mga aspeto na maaaring magdulot ng obesity sa bansa.
Ang unahing dahilan ay ang limitadong access sa tunay na pagkain at likas na pagkain tulad ng gulay at prutas. Sa halip, ang kanilang diets ay maaring puro carbohydrates na mababa sa nutrients na maaring magdulot ng pangangailangan ng katawan at maaring humantong sa pagkakaroon ng labis na timbang. Ang kawalan ng nutrisyon ng kanilang pagkain at limitadong access sa sapat na gulay at prutas ay maaring magdulot ng mga tao na pumupunta sa mas unhealthy na pagkain na maaring magdulot ng pagiging obese. Bukod dito, ang kalakaran sa lipunan at kultura na maaring hindi ma-prioritize ang fitness at malusog na pagkain ay maaring magdulot din ng pagtaas ng obesity rates sa North Korea. Sa kabilang banda, nabuhay na naman ang haka-haka na inatake na naman itong si Kim Jong-un at ngayon ay malubha ang kalagayan. Hindi rin kasi mapagkakaila na bukod sa marangyanyang lifestyle ay mahilig din siyang uminom at manigarilyo, mga bisyo na lalong nagpapaiksi ng kanyang buhay. Well, hindi naman nakakapagtaka na may history na itong pamilya ni Kim Jong-un sa diabetes at heart problem. Dahil ang unang supreme leader ng bansa at ang kanyang lolo na si Kim Seok-sung ay inatake sa puso noon at sinubukan pang i-revive, subalit sa kasamaang palad ay hindi na ito umabot ng buhay. Yan kasi ang mahirap, 'di ba? Kapag marami kang pagkain, ay yan yung papatay sa'yo, 'di ba? Yan yung magpapahamak sa'yo. Kaya yung mga mahihirap, swerte nila, yung mga pulubi, yung mga homeless, kung mapapansin ninyo, 'di ba mas malakas sila, mas malusog sila, hindi naman sa malusog. I mean is, hindi agad sila basta-basta tinatalban ng sakit, di po ba? May napapansin kayo na kapag ka mga homeless, may nakikita ba kayong nilalagnat? Di ba wala? Kapag yung mga maduduming tao, nakikita ninyo, hindi sila nagkakalagnat, hindi sila nagkakasakit ng mga ganito. Di ba? Kasi nga, ay, kung sa ay hindi sila tinatalban, di ba? Hindi katulad ng ganito mga matataba, marami kang pagkain, mas marami yung sakit na dadapo sa'yo. Kasi doon sa kinakain mo, ay mas marami yung virus, mas marami yung bakterya, mas marami naman yung mga cholesterol na nakukuha mo doon sa mga pagkain mo. Unlike doon sa mga homeless, talagang panglaban, yung mga good bacteria yun yung mga nila, yung mga dumadapo sa kanila. Kaya iwas sa virus yun, iwas sa sakit yung mga homeless, di ba? Swerte ng mga homeless kasi hindi sila basta-basta tinatalban ng mga sakit. Malit sa trono ang anak nitong si Kim Jong-il, ang ama ni Kim Jong-un. Noong 2011, napabalitaan rin na inatake ito sa puso at namatay. Ito ang dahilan bakit si Kim Jong-un na next in line ang naging leader ng North Korea. Kung pagtatagpi-tagpiin natin ang senaryo, talagang may history na ng heart attack itong pamilyang Kim at hindi rin malayo na sapitin din ni Kim Jong-un ang nangyari sa kanyang lolo at tatay. Kaya naman, ang mga opisyal at magagaling na doktor sa bansa ay naghahanap ng lunas at gamot upang mapahaba ang buhay ng kanilang supreme leader. Siguro napapatanong kayo, sino ang papalit kung sakaling sapitin din ni Kim Jong-un ang kapalaran na nangyari sa kanyang pamilya? Well, kung susundan ang dinastiya ng pamilyang ito, sa anak na lalaki na pupunta ang trono sa pagiging supreme leader. Subalit sa sitwasyon ni Kim Jong-un, mayroon siyang anak na babae na laging kasama sa mga pagtitipon at makikitang expose sa mga gawain ng kanyang ama. Sinasabi na ito raw ang susunod na papalit na leader ng North Korea. Ang anak na babae ni Kim Jong-un ay hindi masyadong kilala sa publiko. Ang pangalan nito ay Kim Joo-ae, 10 taong gulang. Siya ang sinasabi na papalit sa kanyang ama kung sakaling mamatay ito. Inihahanda na raw ang batang ito sa mga pag-aaral at gawain ng isang supreme leader. Biruin mo, sa murang edad maari siya ang maging pinuno ng North Korea, isang bansa na kilala sa buong mundo dahil sa agresibo nitong aksyon. Saglit lang. Sa tingin ninyo, kung ito yung anak niya na babae na 10 taon, ay ano kaya ang mangyayari doon sa North Korea? Possible kayang lumaya sila sa dati nilang gawain na kinukulong nila at walang kalayaan yung mga North Koreans, di ba? Possible kaya na lumaya sila, makipaghalubilo sila sa iba pang mga tao sa buong mundo? Kung yun ang
mangyayari, napakaganda, di ba? Magiging malaya sila. Pero, ang masama nito kasi, kapag yung anak niyang babae ang naging supreme leader or naging presidente ulit ng kanilang bansa, maraming diktador yan at hindi papayag yung mga opisyal na mag-iba, 'di ba? Kasi maraming bata pa siya, 'di ba? Hindi papayag yung mga official niya na mag-iba yung ginagawa ng kanyang tatay noon. So kasi marami diyang mga magiging sip-sip, 'di ba? Pero sana, okay, sana hindi siya pumayag yung batang babae na yun, 'di ba? Sana dun yung pagbabago kasi kawawa yung mga North Koreans. 'Di ba marami dong alipin na lamang, walang nangyayari sa buhay nila, 'di ba? Walang yumayaman kasi lahat doon ay pantay-pantay, walang mayaman, walang sobrang yaman, purong mahihirap talaga as in. At kung mapapanood natin yung mga kwento na kaya tumatakas yung mga North Koreans papuntang China, kasi nga ganun yung ginagawa sa kanila, pinapahirapan, ginagawang alipin. So kawawa yung mga North Koreans. So sana maging maayos kapag eto nang susunod na leader ang pumalit dito kay Kim Jong-un. Kasi babae Iba yung puso ng babae kumpara sa mga lalaki. Yung lalaki kasi sobrang tapang niyan. Talagang matiisin yan. Unlike sa mga babae, talagang maawain. Malambot ang puso niyan. Pero sana magbago, di ba? Sana maging maayos yung North Koreans at makisama siya doon sa mga iba pang mga bansa. So, tuloy natin. Partikular sa paggamit ng mga nuclear warheads. Isipin mo na lang kung magkataon isang bata ang maglalaro sa mga pindutan sa mga intercontinental ballistic missile ng bansang ito. Si Kim Ju-ai ay tinukoy bilang Hyangdo o dakilang tao ng patnubay sa state media ng North Korea, isang titulo na karaniwang iginagawad sa mga nangungunang pinuno at kanilang mga papalit. Bagamat hindi pa opisyal na inihayag ang pagpili ni Kim Jong-un, ang mga pagpapakita nila sa publiko ng mag-amang Kim, lalo na ang mga may kaugnayan sa aspeto ng militar, ay nagdudulot ng mga palaisipan na si Kim Ju-ai ang inaasahang magiging kahalili. Gayunpaman, hindi rin itinatakda ng NICE ang posibilidad na iba pang mga kapatid ni Kim Jong-un ay maaaring maging alternatibo. Ang North Korea ay hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ukol sa pagpapalit ng liderato. Isa pa sa nakikitang papalit sa kasalukuyang leader ay si Kim Yo-jong, ang kapatid na babae ni Kim Jong-un. Kung sakaling mamatay si Kim Jong-un, malakas ang posibilidad na si Kim Yo-jong ang papalit sa kanya bilang leader ng bansa. Dahil sa malapit na ugnayan ni Kim Yo-jong sa pamilya ng liderato ng North Korea, pati na rin sa kanyang aktibidad sa politika at posisyon sa gobyerno, siya ay itinuturing na may malaking potensyal na maging susunod na leader ng bansa. Ang kanyang pagiging kaanak ni Kim Jong-un at ang kanyang papel bilang isang opisyal sa rehimen ay nagbibigay sa kanya ng leverage at suporta mula sa mga key players sa political circles ng North Korea. Bukod dito, ang kanyang pagiging matibay at kahandaan sa posisyon ng kapangyarihan ay nagbibigay sa kanya ng posibilidad na maging pangunahing leader ng bansa sa hinaharap. Sa kasalukuyang sitwasyon ng North Korea at mga haka-haka tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato, si Kim Yo-jong ay isa sa mga pangunahing personalidad na sinusukat ang kakayahan at kapasidad upang mamuno sa bansa. Ito ay nagdudulot ng interes at spekulasyon mula sa iba't ibang sektor at mga tagamasid ng ugnayan sa North Korea, habang patuloy na nagbabantay sa anumang posibleng pagbabago sa pamumuno sa bansa. Gayunpaman, ang potensyal na pagsilang ng isang bagong leader sa North Korea, lalo na sa anyo ng isang anak na babae o kapatid na babae, ay may mga hamon at kontrobersya. Ang kanyang kakayahan, kredibilidad at kakayahan sa pamumuno ay pagiging batayan sa kanyang kapasidad na mamuno sa bansa sa gitna ng komplikadong politikal na sitwasyon ng North Korea. Ang proseso ng pagpapalit ng liderato sa North Korea ay mahalaga hindi lamang para sa bansa, kundi maging para sa internasyonal na komunidad na nagdadala ng pagbabago at pag-unlad sa rehiyon at sa buong mundo. Sa huli, sa mga ulat na nagpapahiwatig sa posibleng pagkakasakit ni Kim Jong-un ng North Korea, marami ang nagtatanong kung sino ang papalit sa kanya sakaling mangyari ang hindi inaasahang pangyayari.
Ang potensyal na pagbabago sa liderato ng North Korea ay nagbibigay daan sa spekulasyon at agam-agam sa buong mundo. Patuloy na binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang sitwasyon sa North Korea upang malaman kung sino ang magiging bagong leader at kung paano makakaapekto ito sa kabuuang kalagayan at ugnayan sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng sakit ng leader na ito ay patunay na kahit gaano ka kaimpluwensya o kalakas, lahat tayo ay pantay-pantay at kapag siningil ka na ng panahon at sakit, wala ka nang magagawa kundi tanggapin ito. Kaya mahalaga na pangalagaan natin ang ating katawan at huwag abusuhin upang hindi natin pagsisihan ito sa huli.